Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapayapa at makabuluhang mahal na araw sa inyong lahat. Kamusta na ho kayo? Ngayon ho ay araw ng Huwebes. Huwebes Santo na at malamang ho ay marami na sa atin mga kababayan ang nasa kanilang mga lugar o probinsya. So ngayon hong araw na ito ay pag-usapan ho natin itong lalawigan naman ho ng Tarlac. So yan ho ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Nagbabalik pong muli ang Eric's Vlog at ngayong araw ho na ito gaya ng aking nasabi ay pag-usapan ho natin ang mga bagay-bagay ho na may kaugnayan sa lalawigan ng Tarlac. At ang isa pa ho dyan ay ang labanan ho ng gobernador at vice-gobernador dyan ho sa lalawigan ng Tarlac. So yan ho ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Ang lalawigan ho ng Tarlac ay nasa Central Luzon at siya ho ay Region 3. Meron hong distrito na 3 at meron hong mga bayan na 17 at ang kabuuan hong dami ng barangay dyan ho sa lalawigan ng Tarlac ay 511. Ang capital ho ng lalawigan ng Tarlac ay ang Tarlac City at ang pinakamalaki hong syudad dyan ay ang Tarlac City pa rin ho. At ito hong lalawigan ng Tarlac ay meron hong kabuuang area na 3,053.6 square kilometer. Ang lalawigan ho ng Tarlac ay founded noong ika-28 ho ng Mayo taong 1873. Ang salita hong Tarlac ay nagmula doon ho sa isang talahib na tinatawag ho ito ng mga Aita na Tarlac. At ayon po sa history, yung kasalukuyang Tarlac City po ay napapaligiran ng napakaraming Tarlac grass. So doon ho nagmula ang salitang Tarlac. Ayon po sa history, noong 1874 ang kasalukuyan hong bayan ng Florida Blanca, Mabalacat, Bangbang ng Pampanga ay dati hong parte ng probinsya ho ng Tarlac. Isa ho ang probinsya ng Tarlac sa mga lalawigan ho na nag-alasa laban ho sa mga Kastila. Noong panahon ng World War II, ang Camp Donnell doon po sa Capas, Tarlac ay naging terminal point ng tinatawag na Bataan Death March. Malaking bahagi ng ekonomiya ng lalawigan ho ng Tarlac ay nasa agrikultura at dyan ho ay napakaraming tubo o sugarcane at ang rice o palay. Ilan ho sa mga pangunahing attraction na matatagpuan ho sa lalawigan ng Tarlac. Una ho sa listahan ay ang tinatawag ho nilang Monasterio de Tarlac at ito ho ay matatagpuan sa San Jose, Tarlac. Isa pa sa mga atraksyon dito sa lalawigan ng Tarlac ay itong tinatawag nilang Capas National Shrine. At isa rin sa mga dinarayo ng mga turista ay itong tinatawag na Cart City, Tarlac, dyan po sa lalawigan ng Tarlac. Ang kabuuan hong population ng lalawigan ng Tarlac ay nasa 1,503,456. Yan po ay according sa Census 2020. Ayon sa COMELEC noong 2022, ang registered voters ng lalawigan ng Tarlac ay umabot sa 898,634. Ayon pa rin sa COMELEC, ang dami ng bumoto noong taong 2022 sa lalawigan ng Tarlac ay umabot sa 787,331. Ang kasalukuyang ina ng lalawigan ng Tarlac o ang tinatawag na gobernador ay si Susan Yap Sulit. So siya po ang ika-31st gobernador ng lalawigan ng Tarlac.
Ang kasalukuyan pong gobernador ng lalawigan ng Tarlac na si Susan Yap Sulit ay pinanganak noong December 3, 1964. Siya po ay 60 years old na at siya po ay isinilang sa San Jose, Tarlac. Ang kasalukuyan pong gobernador ng lalawigan ng Tarlac na si Susan Yap Sulit ay naging representative po ng 2nd District noong taong 2010 hanggang 2016. Nagsimula po ang unang termino ng kasalukuyang gobernador na si Susan Yap Sulit noong June 30, 2016 at magtatapos ngayong taong kasalukuyan sa June 30, 2025. So lumalabas ho si Governor Susan Yap Sulit ay nakatatlong termino na po at siya po ay term limited na at hindi na maaaring tumakbo sa posisyon ng pagka-gobernador ngayong taong 2025. Ang kapalit po ng kasalukuyang gobernador na si Susan Yap Sulit para sa pagtakbo po ng gobernador dyan sa lalawigan ng Tarlac ay ito po ang kanyang anak na si Christian Yap. So siya po ang kapalit na tatakbo po sa pagka-gobernador ng lalawigan ng Tarlac. Ang kasalukuyan hong representative ng 2nd District ng Tarlac ay si Christian Yap at siya ay naupo noong June 30, 2022 at matatapos po ang kanyang termino ngayong June 30, 2025. Si Christian Yap ay naging municipal mayor ng bayan ng Victoria, Tarlac mula noong June 30, 2019 hanggang June 30, 2022. Ayon ho sa Serbisyo PH, itong si Christian Yap na dating municipal mayor ng Victoria, Tarlac ay nai-transform niya ang Victoria, Tarlac sa napakabilis na pagdevelop ho ng bayan ng Victoria, Tarlac dahil ho siya ay may mga ginawa hong programa tungkol ho sa mga job creation, sa edukasyon, sa healthcare at sa food security. Ang isa ho sa mga kalaban ni Christian Yap sa posisyon ho ng pagkagobernador sa lalawigan ng Tarlac ay ito hong si Max Roxas. Ulitin ko lang po, Max Roxas po hindi Mar Roxas. Siya po si Max Roxas. So kilalanin po natin itong kalaban po ni Christian Yap na si Max Roxas. Si Max Roxas ay ang kasalukuyang municipal mayor ng Paniqui, Tarlac at nag-upisa ang kanyang panunungkulang bilang alkalde ng bayan ng Paniqui, Tarlac noong June 30, 2016 at matatapos ang kanyang termino ngayong June 30, 2025. So yan po ang posisyon na hinahawakan po ng kasalukuyang kandidato po sa pagkagobernador na si Max Roxas. Ayon po sa Serbisyo PH, ang governance style po ng kasalukuyang mayor na si Max Roxas ay nakasentro po sa community empowerment, efficient resource management, at ang panghuli po ay ang proactive crisis response. So yan ho ang sinabi ng Serbisyo PH. Ayon pa rin ho sa Serbisyo PH, ang leadership ho ng kasalukuyang mayor ng Paniqui, Tarlac na si Mayor Max Roxas ay na-recognize po ang kanyang governance, kaya po sila ay nabigyan ng Seal of Good Local Governance Award na naka-highlight po ang commitment ng transparency, accountability, and service excellency. Yan ho ang sinabi ng Serbisyo PH. So ito ho yung maglalaban-laban sa pagkagobernador sa lalawigan ho ng Tarlac ayon ho sa COMELEC. So nangunguna na nga ho dyan sa listahan ay ang ating binanggit na kasalukuyang representative ng 2nd District ng lalawigan ng Tarlac na si Christian Yap at sumunod po dyan ay si Mayor Max Roxas ng Paniqui, Tarlac at meron pong independent na si Fredo B, Mark Joseph Garcia
at ang isa po ay si Catherine Ann Basco na pawang mga independent candidates sa pagkagobernador ho sa lalawigan ng Tarlac. Pero ayon ho sa ating nakalap na pagsasaliksik, ang matinding magbabakbakan sa pagkagobernador ho dyan sa lalawigan ng Tarlac ay itong kasalukuyang representative ho ng 2nd District ng Tarlac na si Christian Yap at itong mayor ho ng Paniki Tarlac na si Max Rojas. So yan ho, dalawang yan ang magbabakbakan ng matindi sa labanan ng pagkagobernador sa lalawigan ho ng Tarlac. Ang kasalukuyan po tumatakbo na si Christian Yap sa pagkagobernador po ng lalawigan ng Tarlac ay nagmula po sa angkan ng mga Yap at ito po ay apo ng dating gobernador na si Jose Yap Sr. na naging gobernador ng lalawigan ng Tarlac noong 1998 hanggang 2007. Ang dati hong gobernador ng lalawigan ng Tarlac na si Victor Yap ay tiyuhin ho ng kasalukuyang tumatakbong gobernador na si Christian Yap at itong si dating Governor Victor Yap ay naging gobernador ng lalawigan ng Tarlac mula 2007 hanggang 2016. At noon namang taong 2016 ay naging gobernador naman po itong ina ng kasalukuyang tumatakbo na sa pagkagobernador na si Christian Yap ay itong si Governor Susan Yap at siya ay naupo mula noong 2016 at matatapos ang kanyang termino ngayong June 30, 2025. Kapag nagwagi ho ang kandidatong si Christian Yap sa pagkagobernador sa lalawigan ng Tarlac, siya ho ay magiging ika-4 na miyembro ng Yap na magiging gobernador sa lalawigan ng Tarlac. Ang kasalukuyan hong Vice Governor ng lalawigan ng Tarlac ay si Attorney Carlito S. David at siya ho ay naupo bilang Vice Gobernador ng lalawigan ng Tarlac mula pa ho noong 2016 at matatapos ho ang kanyang termino ngayong June 30, 2025. So lumalabas ho siya ay nasa ikatlong termino na bilang Vice Gobernador ng lalawigan ng Tarlac. At sa darating na halalan sa Mayo 12, 2025, itong kasalukuyang Vice Governor ng Tarlac na si Attorney Carlito S. David ay tatakbo bilang board member ng 3rd District ng lalawigan ng Tarlac. Ayon ho sa COMELEC ay ito ho yung listahan ng tatlong maglalaban-laban ho sa pagka-Vice Gobernador sa lalawigan ng Tarlac ngayong 2025. Una na ho sa listahan dyan si Marcelino Aganon na Partido Federal Pilipinas candidate at itong pangalawa ay si Lita Aquino na National People's Coalition candidate at isang nagngangalang Eduardo Estabilo na isang independent candidate. Ito pong si Marcelino Aganon ay dati na pong naging Vice Gobernador ng lalawigan ng Tarlac noong 2004, 2007 at 2010. Ang kandidato sa pagka-Vice Gobernador ng lalawigan ng Tarlac na si Estelita Aquino o Lita Aquino ay ang kasalukuyang alkalde ng Moncada, Tarlac. So ito ho yung dalawang kandidato sa pagka-Vice Gobernador ho sa lalawigan ng Tarlac na mahigpit na maglalaban. Yung isa ho ay isang independent na si Eduardo Estabilo, pero ayon ho sa aking pagsaliksik ay itong dalawang ito ang tiyak na magbabanggaan ng gusto sa posisyon ng pagka-Vice Gobernador sa lalawigan ng Tarlac. So lumalabas ho itong kandidatong si Christian Yap at si Lita Aquino ay sila po ang magka-partner o magkapartido para po sa labanan ng gobernador at vice gobernador ng lalawigan ng Tarlac. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Isang mapagpalang araw ho sa inyo. Mag-ingat po tayong lahat sa atin pong pagdiriwang ng mahal na araw. Be safe all the time at manalangin po tayo ng taimtim sa Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa patuloy na panonood and
pasuyo na lang po sa lahat ng di pa subscribe, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel na Eric's Vlog para po ma-update kayo sa mga video ko na i-upload.